Ngayon na naiuwi ko na dito sa bahay namin yung Pajero, syempre mas makakapag-focus na ako na ayusin siya. Marami na rin naman ako nagawa dyan at yung mga major problems niya is nasolusyonan na natin. So ngayon para mas maayos ko siya, kailangan ko muna siyang linisan. Grabe, ilang taon siyang natenga sa garahe. Kaya ngayon, napakaraming dumi dun sa loob. Ang masakit pa dun, binahayan siya ng daga. So kailangan kong baklasin lahat at tanggalin lahat ng hindi na kailangan. Tignan nyo mga bossing, mabibigla kayo sa mga makikita nyo sa loob ng Pajero. Unang-una, napakarami niyang matting. Ilang layers ng matting ang nakalagay dito. Tignan nyo ha, ang dami kong tatanggalin dyan. Dahil nga nag-penetrate na rin yung baho at dumi sa mismong carpet ng Pajero, naisipan ko nang tanggalin pati yon. Pero syempre, kailangan ko munang matanggal lahat ng upuan. Ang isang bagay na nagpahirap, lahat ng tornilyo at mga screw kinakalawang. So ang hirap niyang tanggalin. Actually, umaga pa lang nagsimula na ako dyan ng trabaho at natapos talaga ako dyan gabi na. Ayan, so napakarami talaga niyang matting. Kita nyo, may tinanggal na naman ako. Bukod kasi dyan sa Nomad matting na yan, meron pa siyang floor mat at meron pa siyang plastic mat. Tapos yung carpet pa, kaya tuloy yung baho. Lalo lang tuloy na ipon. Yan, so makikita nyo ganyan katindi yung dumi dito sa loob. Ang daming tae ng daga, diba? Yung mga tae ng daga, ang lalaki. So alam ninyo na malalaking daga ang nanirahan dito. Tapos ayan pa, kinalawang pa yung mismong bracket ng upuan. Kailangan ko rin masolusyonan yan, syempre. Wiring na spaghetti at syempre napakadami ko pang kailangan gawin dito. Problema ko, mag-isa lang ako nagagawa ng lahat ng to. Pero alam nyo ba na merong hidden gem na nakatago dito sa loob ng Pajero? Isa, dalawa, tatlo, at syempre yung pang-apat. Meron na kayong idea kung ano to? Tara, ipakita ko sa inyo. Ito oh, tama kayo. Mugs. Pero hindi mugs ng Pajero. Mugs siya ng Ford Ranger Wildtrak. Ang kikinis niyan mga bossing. Size 80 na mugs yan. Tapos yung mga mugs na yan mga boss, 1 day old lang yan na nagamit kasi after mabili ng Ford Ranger, nagpapalit agad ng mugs si owner. Kaya sa mga interested mga boss, PM lang. Mura ko lang binibenta yan. Napakakinis ng mugs. Balik tayo sa paglilinis nitong Pajero. Ito ang pinakamabigat talaga. Ang hirap tanggalin ng mga upuan niya kasi nga dahil sa napakarami ng kinalawang. Tapos ang dami pang accessories at abubot na nakabalot. Mga belt bag, mga pillows, di ba? Dahil hindi na kinakaya ng powers ko yung mga kinalawang na tornilyo. Ayan, ginamitan ko na siya ng penetrating oil. Pero alam nyo ba mga bossing, merong isang nagpahirap sa akin dito sa sitwasyon na to. Yung second row seat, ayaw bumalikwas. Mukhang nag-stack up yung mechanism niya. Para kasi matanggal ko yung mga bolt niyan, kailangan mapabalikwas ko muna yung upuan. Ang problema, gumagana naman yung mechanism. Nahihila ko naman yung tali, pero ayaw niyang mag-release. Yung latch ata, nag-stack up. Yun yung kailangan kong magawa ng paraan. Tignan nyo kung paano ko pinahirapan ng upuan na yan. Fast forward pa to, times 10. Pero tignan nyo, ang tagal. Sa kanya lang talaga halos maubos ang oras ko dyan. Taas baba, atras abante, tulak, hila, lahat na ginawa ko. Halos tumulong na nga rin dyan si Mrs. kasi nga hindi ko talaga magawa. Sa sobrang inis, bumalik nga muna ako doon sa first row seat. Yun na lang muna una kong tatanggalin. Mukha namang nag-penetrate na yung oil. Ayan, tignan nyo, nung natanggal ko na yung upuan, mas makikita ninyo kung gaano katindi yung iniwang dumi ng mga daga. Pati yung mga kalawang, naturog na yung bracket ng upuan. Ayan po, problema to mga bossing. Tapos kung kailan pa tumulong si Missy sa pag-video, saka pa ako may na-discover dito sa Pajero. Mukhang mapapahamak pa ata ako. Ayoko matulog sa labas nito mga boss. Tignan nyo, may madidiscover kami rito. Nako, ano to? Mukhang may nagbembangan pa ata rito sa Pajero. Iniwan pa yung ebidensya. Si Mrs. tuloy, ayan, ang dami ng tanong. Mukhang ako pa yata ang pinagbibintangang gumamit. Up to now, hindi ko pa rin matanggal yung second row seat. Kaya eto na nga lang munang mga carpet sa likod ang pinagdiskitahan ko. Tignan nyo ko ilang layer yan, oh. Diba? Matting,
plastic, matting, tapos carpet, o diba, ang sipag maglagay ng carpet. Pati itong center console plano kong tanggalin. Syempre, hindi ko naman matatanggal yung carpet dahil nakaipit din yan sa center console. So, vinacuum ko muna. Ito para magka-idea kayo. Ito yung mga pinagtatanggal ko ng mga matting na hindi na kailangan. Ang dami, diba? Pero ito yung original niyang matting. Syempre, lilinisan ko lang yan para ibalik. Ayan na, natanggal na natin yung passenger seat. Tapos yung ibang mga gamit na naiwan dun sa loob ng Pajero, pinagtatanggal ko na rin. At yung mugs, syempre, kung may interested man, bilhin nyo na yung mugs na yan. Ibinebenta ko na lang po yan. Ito't pakita ko na sa inyo yung loob ng Pajero. Tignan nyo kung gaano kadumi yung carpet. Kaya nga nag-decide din ako muna, bossing, na linisan yung loob ng Pajero kasi ang hirap naman na gumagawa mga bossing. Minsan, matidikit ka sa matting, kailangan mong humiga sa loob, may mga gagawin ka. Yung mga tae at ihi ng daga, didikit sa katawan mo. Kaya nga mas priority ko na malinisan muna yung loob. At least natanggal ko na lahat ng dumi. Tapos, aayusin ko na lang yung pinaka-problema ng sasakyan. At eto na mga boss, nakita nyo na. Naipabalikwas ko na. Finally, yung second row seat, ayun, di siya matatanggal ko na yung mga bolt na nag-hold sa kanya. Diba? So, ang ginawa ko niya mga boss, atras, abante, tapos malakas mga boss, as in malakas na malakas. Pag paabante, sipa, kapag ka paatras, malakas na hila, hanggang sa nag-unlock yung latch, narinig ko yun. Kaya napabalikwas ko siya. Pero grabe, halos maubos ang lakas ko niyan at ang sakit ng katawan ko dyan. Pagkabaklas ko ng center console, eto't may bumulaga. Ayan, tignan nyo. Isang bugkos na wire ba naman ang nginat-ngat niya. Tignan nyo, ang hirap nito. Kailangan ko ngayon ng owner's manual para malaman ko kung anong connection ng mga wirings na yan. Dami talaga mga boss. Buti na nga lang yung iba, color-coded, so mapagdudugtong ko. Pero paano yung isang bugkos na wiring kanina? Ang dami nun mga bossing. Ito pa sa transmission, kinagat din, di ba? Kaya tuloy may malfunction din yung sa transmission natin. Sa sobrang dumi ng Pajero, ayan, ginamitan ko talaga siya ng pressure washer mga bossing. Ultimo yung engine bay kasi, binahayan na rin ng daga. Napakarami na ring dumi. Tapos ang baho talaga. Kaya pressure washer na mga boss, diesel engine naman yan. At wala rin naman masyadong sensor to na masisira. Tsaka, patutuyuin ko pa naman yan ng ilang araw bago ko siya paandarin ulit. Ito nga palang pressure washer ko mga boss, napakalakas niyan. Tignan nyo, yung lumot na ilang taon nang nakakapit niyan sa stepboard, napatanggal niya. Kapag ginagamit ko tong pressure washer na to mga bossing, hindi ko hinahayaang tumama yan sa parte ng balat ko. Napakasakit niyan mga boss. Pwede pang matuklap ang balat nyo sa lakas ng pressure niyan. Siyempre, pati dito sa loob, tinira ko ng pressure washer. Hindi pwedeng hindi patutuyuin ko naman yan. Kaya pressure washer na lahat. Pati dito sa gilid, tignan nyo, ang daming lumot. Pero hindi siya uubra rito sa pressure washer ko. Talsik lahat siya, diba? Kung iniisip nyo kung pinressure washer ko yung loob, ayan naka-video pa. Pinakita ko na sa inyo. Kung nag-aalala kayo na baka may masira akong sensor, bahala na. Ang dami na rin naman problema ng Pajero na yan. Ayoko na rin naman mga bossing nagagawa ko rito sa loob. Tapos amoy ipis, amoy daga, amoy tae, amoy ihi, diba? Tapos may nagbembangan pa. So kailangan malinisan ko yan ng husto. Kaya pinakita ko sa inyo ngayon na ultimo loob, hindi nakaligtas sa pressure washer ko. Matapos kung linisan yung buong sasakyan, heto paggabi na. Medyo hapon na yan, mag-aalas 6 na yan, kaya ganyan na yung liwanag. Yung mga carpets at mga matting na ang nililinisan ko. Bukod sa sinabon ko yan, inilagyan ko na rin yan ng Sunrox para medyo ma-disinfect. Grabe, pagod ko niya mga boss. Init na nga rin ako, kaya kahit papano, naliligo na rin ako dyan. Tapos mano-mano kong kinikis-kis ng brush yung mismong matting para matanggal lahat ng dumi. After 3 days mga bossing, eto na yung Pajero sa malinis na yan. Yung mga upuan, nalinisan na and sana tuyo na. Medyo basa pa. Okay, ito yung carpet, hindi ko na talaga matanggal yung kanyang mga mancha. Pero at least mas malinis na siya kumpara dun sa una. Mukha na lang talaga siyang marumi. Kung meron nga ako mabibiling bagong carpet, bibili na lang ako kaysa ikabit ko pa yan. Kaso mukhang wala yata ako makukuha. Pero kung meron po kayong alam mga bossing na mabibilhan ko ng bagong carpet, paki-comment na lang po dyan sa baba. Tapos ito sa loob. Ayan, so natuyo na rin. Ayan. Mas malinis na siya at syempre hindi na siya ganun kabaho. Ayan. So, pagpasensyaan nyo na mga bossing kung medyo matagal yung progress nitong sa Pajero ha.
Unlike po kasi sa mga nakikita nyong ibang vloggers, meron silang team, marami silang gumagawa. Ako po kasi mga bossing, naka-vlog naman akong gumawa, nakikita nyo, mag-isa lang po ako. Mula noon hanggang ngayon, mag-isa ko lang po talagang tinitira lahat yan, kaya medyo natatagalan po ako. Pero nakaka-proud doon mga boss, kahit mag-isa lang po ako, meron naman po ako natatapos. Okay, so abangan nyo pa mga bossing, yung mga susunod pa na video natin dito sa Pajero. Pag okay na, plano ko mga bossing kahit papano yung mga kalawang na yan susolusyonan, tapos pinturahan ko muna kahit papano. Hindi ko na papapinturahan sa mga shops, kahit ako na lang magpintura. Tapos mabawas-bawasan pa yung mga kalawang. Tapos ibabalik na natin lahat ng mga pinagbabaklas natin, mga upuan, yung kanyang mga parts na yun sa mga center console. Yan, ibabalik na natin dito. Tapos makakapagsimula na tayo ulit ng mga tutorials. Ang dami mga boss, mga windows lahat hindi gumagana, karamihan sa mga electricals hindi na gumagana. Makina and transmission, marami pa tayong gagawin dito mga boss. Salamat po.